Sunod-sunod ang naging pahayag sa social media ng kapuso actress na si Jasmine Curtis Smith kaugnay ng kontrobersyal na issue na kinasasangkutan ng kanyang kapatid na si Ann Curtis at ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Bagamat nananatiling tahimik sina Ann Curtis at ang kanyang asawa na si Erwan Yusuf, naging tahasan naman ang reaksyon ni Jasmine Curtis Smith sa pamamagitan ng kanyang mga posts sa X dating Twitter. Sa isang post, direkta niyang kwenestyon ang pananaw ng mambabatas at binanggit pa ang pagdiriwang ng National Women's Month. Tinawag din niya itong disgusting sa hiwalay na pahayag. Ibinahagi rin ng aktres ang ilang reaksyon ng netizens kabilang ang mungkahing maaaring magsampa ng ethics complaint o kaya reklamong may kaugnayan sa Safe Spaces Act o mas kilala bilang Bawal Bastos Law, particular sa probisyon nito laban sa online at public sexual harassment. Ayon pa kay Jasmine, hindi niya maitago ang kanyang emosyon sa naturang issue at inamin niyang nahihirapan siyang makatulog dahil sa labis na pagkadismaya. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag si Congressman Bong Suntay bilang tugon sa mga batikos na ito. Matapos na naging pahayag na ito ni Jasmine sa kanyang Twitter, ay may post din ito sa kanyang Facebook. Nilinaw ni Jasmine na ang isyong ito ay hindi lamang tungkol sa isang babaeng celebrity. Ayon sa kanya, may mas malalim pang usapin. Tinukoy ng aktres na kapag ang isang halal na opisyal ay hayagang nagsasalaysay ng kanyang desire o imahinasyon tungkol sa isang babae, pinapalakas nito ang kultura ng pag-objectify kung saan ang kababaihan ay tinuturing na tanawin, pantasya o paksa ng komentaryo sa halip na kilalanin bilang buo at may sariling talino o kakayahan. Binigyang diin din ni Jasmine na ang panunungkulan sa gobyerno ay may kaakibat na responsibilidad na itaas ang antas ng diskurso. Anya, ang pamahalaan ay dapat maging lugar kung saan ang kababaihan ay tinatalakay batay sa kanilang kontribusyon, idea at pamumuno, hindi sa katang-isip o personal na pagnanasa. Mariin din niyang tinutulan ang pagdadahilang ito ay pagiging tapat lamang o simpleng papuri. Para kay Jasmine, ang ganitong pahayag ay hindi maituturing na papuri at hindi dapat gawing katanggap-tanggap. Sa huli, iginit niya na hindi komplikado ang respeto kung nais-an niya ng lipunan ng mas ligtas na kapaligiran para sa mga anak, pamangkin at susunod na henerasyon ng mga babaeng leader. Kinakailangang magsimula ang pananagutan sa mga taong inihalal upang kumatawan sa taong bahayan. This moment is not about one female celebrity. It is about how all women, regardless of profession, continue to be reduced to bodies in spaces dominated by men in power. When a congressman publicly narrates his desire and imagination about a woman he once saw, or dreams he saw, IDK his statements keep changing. It reinforces a culture that treats women as consumable, as spectacle, as fantasy, as objects for commentary, rather than as whole human beings with agency, intellect, and autonomy. Public office carries with it the responsibility to elevate discourse, not diminish it. The halls of government should be spaces where women are discussed for their contributions, their ideas, and their leadership, not as imagined scenarios. We cannot continue excusing this as just being honest or just a compliment. It is neither. Respect is not complicated. If we want safer environments for our daughters, nieces, and future leaders, accountability must begin with those elected to represent us. True, it is unfortunate that we have men in the halls of Congress who are not worthy to be there. We expect them to respectable and protector of the citizens, but sorry, they are not living up to what we expect them to be. We have really to make sure that those men and women we elect live up to our expectation and standard, and if they fail,
we should do what we need to do. So wake up people, judge them based on their performance, character, and values, not just their unrealistic promises. Time to change. Time to measure them in accordance to our expectation. Start cleansing the halls of Congress and throw them to the garbage bin as we see fit. Time for us to change too. Suntay's wife and daughter should be interviewed on what they think of his pronouncements. Hindi pwedeng sabihin ni Suntay na private individual sila at hindi pwedeng hinga ng opinions. Maging si Ann ay private individual din dahil maaring as a private individual siya nung nakita siya ni Suntay sa Shangri-La at hindi umaarte or on cam. No excuses, Suntay. Sino kayang reporter ang makakascoop nito? Dapat may mag-file ng ethics complaint laban kay Congressman Suntay. Kung sa dinarami-rami ng babaeng legal luminaries ay walang mag-file ng complaint, ay mapipilitan akong mag-file ng complaint. When a man in power openly shares his desire about a woman, that's not a compliment, it's objectification. Women deserve to be recognized for their minds and contributions, not treated as imagination material. Ma-interview sana ang asawa niya kung ano ang masasabi niya tungkol sa issue ng husband niya. Grabe, ganyan na ba kawalang modo ang mga tao ngayon?